Hallelujah. Ulitin ko lang po yung binasa natin kanina. Hallelujah. In the book of Genesis chapter 1. Praise God. Thank you, Jesus. This is a very, 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 very familiar verse, no? Hallelujah. Chapter 1, di ba? In the beginning. Diba? In the beginning. Sinimulan. Ayan. Hallelujah. Praise God. At allow me to read chapter 1, verse praise God, sabi dito sa 27, kanina, binasa natin kanina. So God created man in His own image. In the image of God created He him. Male and female created He them. 31, jump tayo sa 31. And God saw everything that He had made. And behold, ang sabi ng Panginoon, it was very good. Very good. And the evening and the morning were the sixth day. Hallelujah. Today, I would like to speak, hallelujah, sa inyo mga kapatid, sa title na Obra Maestra. Hallelujah. Mamaya explain ko yan mga kapatid. But before that, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Samahan niyo po ako. Hallelujah. Sa pananalangin, let's all bow down our heads. Heavenly Father, thank you, Jesus. Hallelujah. For this wonderful opportunity, Panginoon. Hallelujah, O God, na naparito, Panginoon, ng inyong mga anak upang makinig ng inyong salita. Lord God, anoint your servant this morning. Lord God, wala po siyang magagawa, Panginoon, kung wala ka. Kaya, Lord Jesus, ikaw po ang patuloy na manguna. Hallelujah, Panginoon, sa inyo pong lingkod. Ganon din, buksan mo ang aming mga puso't isipan. Hallelujah, sa umagang ito. We know, Jesus, that there is something, hallelujah, that awaits us. Meron naghihintay, Panginoon, na pagpapala sa amin. Kaya, Panginoon, ihanda mo lamang kami, Lord Jesus, at alam namin, Panginoon, na merong katagumpayan. Hallelujah, sa inyo pong salita. Hallelujah, sa umagang ito. Muli, lahat po ng papuri, lahat ng pagsamba, Panginoon, hallelujah, itanging sa iyo lamang. In Jesus' name we pray. Amen! Praise God! Palapaan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Kamayan at ngitian natin yung ating mga katabi. As we sit down, maaari na po tayo makaupo, mga kapatid. Hallelujah! Praise God! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Wow! I'm so glad, hallelujah, ako po ay nagagala. There is something for us this morning. I know, mga kapatid, no, hindi po ako, sabi ko po, hindi po kasing galing ng iba po nagsasalita dito. So, paumanhin. Praise God. At nawa, tulungan tayo ng Panginoon. Amen. Kahit naman sino ilagay dito, kung walang gabay ng Panginoon, wala namang mangyayari, di ba? Praise God. So, I would like to deliver this word of God entitled Obra Maestra. Praise God. Sabi, Brother Iel, ano yung ibig sabihin niyan? Di po kami magaling. So, ano po yung ibig sabihin niyan? This is Spanish for masterpiece. Amen. Masterpiece. So, obra maestra. Obra, work, art, di ba? Yung output mo. Maestra is yung masterpiece, di ba? So, obra maestra, masterpiece. Okay? So, before that, mga kapatid, ako mahilig ako sa mga icebreakers, mga palaro, mga kapatid, no? At someone, sa mga hindi po nakakaalam, outside of the church and outside my ministry, I am an artist. I am a graphic artist. Ito po yung aking trabaho. Hallelujah. So, mga kapatid, yung isa sa mga inaral ko dati sa university, amen, yung mga works of art, papalaro ko din sa inyo. No? So, maghula tayo, mga kapatid. May papakita po ako ng mga sikat na mga paintings dito. So, bilangan nyo, sarili nyo, kung ilang points yung, or at ilan dyan yung mga alam nyo na pangalan ng mismong painting, mga kapatid. No? So, ito, yung ilan dito, nakita nyo na. So, sige, next slide, please. Ayan. Alam mo ba ito? So, ito yung mga, I will show several famous paintings all around the world, all around history. Ayan, mga kapatid. So, sige po, next. Ayan, nakita niyo na po ba itong painting na ito, mga kapatid? Nakita niyo na ito? Saan niyo ba nakita? Sa mga, Saan? Saan daw? Wala. Pero ito sikat to, naging mga wallpaper sa mga computer shop. No? Kapag yung may-ari ng computer shop, mahilig sa mga anime, kadalasan ito yung ano niya. So meron po ba nakakaalam nung title nito? Sige, si Sister Meg. Yan. Sige nga, tignan natin. Ay, di kita. Nawala yung color block dito. So, pangalan po niyan, The Great Wave of Kanagawa ni Hokusai. Ayan, okay. So, meron ng 1 point si. Wala pong price to, mga kapatid, kasi di po tayo mayaman. Hindi pa tayo mayaman. Okay. So, ano lang, para lang, wow, grabe, pwede na akong maging artist pagkatapos ito, di ba? Pag na-perfect mo. Okay, next. Okay, ito po, sikat na painting din po ito. Meron po ba nakakaalam?
Maliban kay, si Brother Iko. The Scream. Tingnan ba natin kung tama ba? Ayan, The Scream ni Edvard Munch. Ayan, so isa din to sa mga sikat na painting, mga kapatid, no? At naalala ko sa mga, pagtingnan nyo lang siya na ganyan, parang, parang colors lang, tapos parang nasakto lang na yung kulay, nagmuang tao, no? Pero merong talagang, naalala ko mga kapatid, no, yung sa art class ko po, sa art appreciation namin, yung professor namin, tinuruan kami paano tumingin sa ganyang painting na kahit 2-3 oras ka nakatingin dyan, meron ka pa ding makikita na bago. So, ayun, no? So, kahit mga kulay-kulay lang siya. Okay, next. Bilisan na natin. Yan, mga kapatid, meron po ba nakakaalam niyan? Meron po ba? Other hands? Sige. Ni? Yan, sige, tingnan natin. Yan, ito po ay pinangalan ng Starry Night ni Vincent van Gogh. Ayan, okay? Next, sikat yan mga kapatid. Ano? Ayan, meron po ba nakakaalam nito? Ito, ano to? Filipino. Filipino yung gumawa nito at Filipino yung title. Meron po ba? Sige, si Mami. Spolarium ni? Sino? Juan Luna. Tingnan natin, tama ba? Yan, Spolarium ni Juan Luna. So, pagpunta kayo ng National Museum, mga kapatid, ewan ko, nakapunta na kayo doon. Pag nakapunta po kayo doon, makikita nyo yan. Yan. Malaking painting yan, mga kapatid. So, kitang-kita siya. Pagpasok nyo, kitang-kita yan, Spolarium. Yan, Spolarium. Okay, next. Ito, last two na lang. Okay, may nakakaalam po ba ng painting na ito? Raise hands. Parang sa klase eh. Sige, si Sister Ayin sa likod. The Last Supper ni... Tingnan natin, tama ba? Yan, The Last Supper ni Leonardo da Vinci. So ito yung adaptation niya, no, yung depiction niya nung Last Supper. So kita natin si Jesus sa gitna, yung kanyang mga apostoles, di ba? Kanyang mga disipulo. Nandyan sila. No, kakain at alam natin sa Bible na pagkatapos niyan, 'di ba? Doon nagpe-pray ang Panginoon, mahuhuli siya at doon siya ipapako kinabukasan. Kaya The Last Supper yung title. And of course, the most famous painting of all, ayan, imposibleng walang kayang makapangalan yan, mga kapatid. I believe yan yung pinaka-famous na painting eh. Sino? Sige bro. Mona Lisa, tingnan natin. Ano next? Ayan, Mona Lisa. Same artist din, si Leonardo da Vinci. Ayan. So, anong sense nung ginawa natin? Wala nang sense. Merong point yan, mga kapatid, kung bakit natin ginawa. No? Ako, I'm a fan of art, mga kapatid, and I'm really an advocate sa art pagdating sa mga kabataan. No? Pag may naririnig akong nahihilig sa art, natutuwa ako mga kapatid. And kaya ako nasabi yan, mga kapatid, hallelujah, bakit? Next slide. Because I believe God is the greatest artist. Amen? Praise God. God is the greatest artist. Kanina, talagang na-confirm ng Panginoon. No? Sinabi ni Brother Billy yung disenyo ng katawan ng tao. Diba? Kung paano tayo dinisenyo, lahat merong purpose. Diba? And I believe God is the greatest artist. Kami mga kapatid, sa amin pong trabaho, amen, uso sa amin yung tinatawag na art block. Ano yung sabihin nun? Art block. Yung ART, art, B-L-O-C-K, block. Pag nangyari sa yung art block, kahit anong isip mo, walang pumapasok sa wala kang kahit anong maisip na bagong design, wala kang bagong maisip na anong kulay yung magtutugma dito sa mga bagay na to. Wala. Art block nga eh. Art block eh, di ba? Amen. And isa sa mga ginagawa ko, mga kapatid, na inspiration is, syempre, dahil nakatapat ako sa computer, nag-e-edit ako, hallelujah. Isa sa mga ginagawa ko para mawala o maibsan yung art block na yun, lumalabas ako. Amen, mga kapatid. No? Kasi work from home din ako, so the rest of the week, nasa bahay lang ako, no, para akong tambay doon. Pero, nagtatrabaho tayo, work from home lang. At lumalabas ako para tumingin sa nature. Diba? Magkaroon ng inspiration. Ako, mga kapatid, naniniwala ako na almost lahat ng bagay nagawa na. Ang ginagawa na lang ng mga bago, kinokopya yung ginawa nung nauna, tapos magkakaroon siya ng onting twist para maging original.
Diba? And I believe lahat ng artists sa kasaysayan, yung kanina pinangalanan natin, lahat yun kinopya lang, ginaya lang, saan? Sa gawa ng Panginoon. Diba? Dahil siya yung artist greatest artist. At ito pa mga kapatid, next slide. Sa mga kapatid, sa creation ng Panginoon. Hallelujah. Ay bago tayo doon, onting background lang din po mga kapatid. Grabe no, nagkikwento lang ako. Onting background lang mga kapatid. Before po ako mag-decide na gusto ko ng art, dapat po mag-medicine, magiging doktor. Gusto ko maging doktor nung high school, senior high school ako. At na-realize ko na kapag nag-doktor ka pala, hindi mo may iwasan yung math. Okay? So merong math na kasama. So sabi ko, sige, mag-art ako para maiwasan. Kasi, totoo lang mga kapatid, mahina ako sa mga numbers babagsakin ako eh. Yun yung bagsak ko nung high school math. At nag-art ako, na media arts, para maiwasan yung math. Nung nag-aral na ako ng media arts, mga kapatid, hindi ko pala pwedeng iwasan kasi nasa nature yung math. Ang tinatawag po natin dito, mga kapatid, ay yung golden ratio. Golden ratio. Sabihin natin, golden ratio. Yan, golden ratio. So, ang golden ratio, mga kapatid, ito ay mathematical, concept. Mathematical concept. Na ang nangyayari, alam niyo sa mga high school dito, alam niyo yung Fibonacci sequence? Familiar kayo doon, di ba? Ang golden ratio, mga kapatid, kapag meron kang dalawang units, tas inad mo sila, ang katumbas nila ay yung parang, pareho pa din. So, kapag sinabi natin sa Fibonacci sequence, kunyari, katulad nito, pag hinati mo yung papel sa gitna, kapag dalawang ganon, di ba, kunyari, ito, hinati mo siya sa gitna, di ba? Kapag yung pinag-plus mo tong dalawang to, equal sa, alin? Sa isa pa din. Okay? Ganon ang golden ratio. At kapag tinignan natin sa nature, mga kapatid, no? Merong golden ratio. At kami po mga artists, sinusunod namin ito. Bakit? Lahat ng bagay na sumusunod ng golden ratio, maganda sa paningin. Yun yung disenyo eh. Yun yung disenyo eh. Na kapag may isang bagay, tingnan nyo ito mga kapatid. Yung ikot ng mga bagyo, pabilog. Maganda siya tingnan. Bakit? Kasi equal siya eh. Perfect siya eh. Diba? Hatingin mo siya sa gitna, ipag-add mo yung dalawang hinati mo, whole pa rin. Perfect pa din. Tingnan natin, eto sa sunflower. Hatingin mo yan sa gitna. Identical sila eh. Magkamuka. Lahat ng bagay sa nature, mga kapatid, na sumusunod dito, maganda. Amen? Inadya ng Panginoon, hallelujah, na merong golden ratio. Inadya ng Panginoon na merong perfection. Balikan natin yung kanina, hallelujah, mga kapatid. Nung ginawa tayo ng Panginoon, hallelujah, we were created na merong perfection. Dinesire ng Panginoon na merong perfection. Dinesire ng Panginoon, hallelujah, na maganda. Genesis 9:6 sabi, whoever sheds man's blood, by man his blood shall be shed, for in the image of God, He made man. Ginawa tayo, hallelujah, sa imahe ng Panginoon. Psalms 139:14, I will praise you for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works and that my soul knows very well. Tayo po ay ginawa sa imahe ng Panginoon. Hallelujah. At alam natin, mga kapatid, dahil dito, lahat ng ginawa ng Panginoon, alin? Perfect. Walang kulang, walang lapis. Diba? Hatiin mo yung tao sa gitna. Diba? I mean, wag figuratively lang, mga kapatid, kasi brutal yun eh. Pero kapag hinati mo yung tao sa gitna, diba? Equal yan eh. Identical yan. Meron kang isang kamay, meron sa kaliwa, meron sa kanan. Meron kang paa sa kaliwa, meron ka sa kanan. Dinisay ng Panginoon yan. Yung mata natin, yung tenga natin. Diba? Identical siya. Equal, mga kapatid. Hallelujah. At sasabi ng Biblia sa atin, higit pa tayo sa inaakala natin. Thank you, Lord. Hallelujah. Kasi sabihin natin na tayo ay tao lamang, no? Everyday, wala namang, kumbaga, paulit-ulit yung ating ginagawa sa araw-araw. At meron bang mayaman dito? Bigyan nyo kaming pera? Wala, di ba? So, pero we think of ourselves as lower beings. No? Mas mababa tayo. Hallelujah. Bakit? Kasi wala tayo ng mga kayamanan sa mundong ito.
pinapakita sa atin ng internet, no, na mababa ka kapag wala ka ng ganito. Wala kang ganito. Hallelujah. Yung mga trend ng mga, ewan ko sa inyo, mga kapatid ko, nanonood kayo ng mga vloggers, yung mga YouTubers na na mayayaman, di ba? Madami silang, tawag dyan, makikita mo yung kanilang bahay, ang daming pintuan. Isa lang naman yung papasukan, pero ang daming pintuan. Yung kanilang bahay ay ilan lang naman sila sa pamilya, pero yung bahay nila, 3 floors. 'Di ba? Ilan lang sila sa pamilya, mag-asawa lang sila, pero ang kotse nila pwede hanggang lahat pwede magkaroon, 'di ba? And dinesign ng mundo na tignan natin na mababa tayo. Kaya hindi natin naisip na na we are capable to do greater things. 'Di ba? Hallelujah. Pero alam niyo sabi ng Biblia, Hebrews 1:14, are they not all ministering spirits sent forth to ministers for those who will inherit salvation? Sabi mga kapatid ng Biblia, meron daw mga anghel, hallelujah, yung mga anghel, ang purpose nila, pagsilbihan ang Panginoon, at ganun din, pagsilbihan, sino yung mga mag-i-inherit ng salvation? Sino ba mag-i-inherit ng salvation? Sino ba yung niligtas ng Panginoon? Tayo yun, mga kapatid. Ibig sabihin, hallelujah, hindi ka lang basta nilikha ng Panginoon. Yung mga anghel na nilikha ng Panginoon, kanino susunod? Kanino magtatrabaho? Para sa'yo. Amen? Imagine, yung anghel na kaya niyang, kunyari, kung gusto nung anghel na, okay, alisin natin itong bahay na ito, isang snap lang, kayang isipin ng anghel. Meron silang kapangyarihan eh. Makapangyarihan sila eh. Kaya nilang mag-ibang anyo, kaya nilang gawin kung ano yung gustong ay ipagawa ng Panginoon sa kanila. Kaya nila magbura ng mga lupain, ng mga bundok, kaya nila 'yun eh. They have the power. Pero yung mga beings na 'yon, sinabi ng Panginoon, sinabi ni Jesus, hallelujah, na sila ay maglilingkod para kanino? Doon sa mga magi-inherit ng salvation, para sa atin. Merong mga anghel na binigay ang Panginoon para paglingkuran ka. Higit ka pa sa inaakala mo. You are in image of a God that created everything. Yung Panginoon na gumawa sa lahat ng ito, na nakikita natin, hallelujah, ikaw ay inspired sa Kanya. No? Yung itsura ng Panginoon, doon tayo galing eh. Diba? Hallelujah. At, pero, isipin natin mga kapatid, kahit ginawa ka na sa image ng Panginoon, diba? Pinipili pa rin natin magkasala. Perfect na tayo, di ba? Nasunod na natin yung golden ratio, di ba mga kapatid? Pinipili pa rin natin magkasala. Romans 5:12, therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men because all sinned. Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat nagkasala. Imagine, mga kapatid, hallelujah, na ikaw ay part na ng royal family. Hallelujah. Sino ba, may hilig po ba dito sa mga castle, mga kingdom, mga monarchy, mga kapatid? Diba? So, sa kanila, sa royal family, mga kapatid, hindi basta-basta na pwede magpapasok ng commoner or yung normal na tao sa pamilya nila. Diba, kapatid? Kanyari, yung sa mga nakikita natin sa mga drama, 10 milyon, layuan mo ang anak ko. Diba, kapatid? Pag-aog, ginanon, mga kapatid, hindi ko tatanggapin eh. Mababa masyado yung 10 million. Lalo na ngayon, mga kapatid, mababa yun. Pero may mga nakita tayong gano'n, hindi sila basta-basta nagpapapasok ng normal na tao sa kanila. Hallelujah. At kailangan gawin, yung parte ng royal family, ibababa, lalabas. Imagine na sa palasyo ka na. Nakatira ka sa palasyo, meron kang mga alagad. May nakakain ka sa araw-araw. Pero ginawa mo, lumabas ka. Diba? Lumabas ka. Parang yung prodigal son. Meron na siya lahat eh. Meron, kompleto na siya. Yung ginawa niya, kinuha niya yung kanyang, ari-arian, tapos umalis siya. Diba? Parang tayo yun, mga kapatid eh. Diba? Ginawa na ng Panginoon na meron tayo nung lahat, pero pinipili pa rin natin magkasala. Bakit ganun? Mga kapatid. Bakit ganun? Na meron ka na ng lahat, diba? You are perfect na. Praise God. Pero, pinipili pa rin natin magkasala. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Sabi diyan, tagapagmana tayo ng kaharian ng Panginoon. Romans 8:17, and if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ, if indeed we suffer with Him, that we may also be glorified together. Hallelujah. Tayo po ay tagapagmana ng Panginoon. Tayo po ay parte ng royal family. Pero bakit pinipili natin yung karumihan ng mundo? Hallelujah. You are created in the image of God. Anak ka ng Panginoon eh. Royal family ka eh. Diba? You are a son and you are a daughter of God. Hallelujah. Pero bakit pinipilit mong lumabas ng kastilyo ng Panginoon? Bakit pinipili natin lumabas ng kaharian ng Panginoon? Amen. Thank you, Jesus. I would like to ask some help. Hallelujah. Kay Sister Kesha dito, mga kapatid. Sister Kesh, can you take this? And pwede bang mag-drawing ka ng pinakamagandang drawing, yung kaya mo na tao? Tao lang. Stickman. Ganun, stickman. Yung pinakakaya mo lang na gawin. Okay, babalikan kita mamaya. Amen. Praise God. Hallelujah. So kahit ano lang, wag ka ma-pressure, no? Praise God. So, going back, mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, yung pagkaagawa sa atin ng Panginoon is maayos na. Kami mga artists, mga kapatid, ang ginagawa natin, bago kami mag-isip bago kami magsimula mag-drawing, mag-painting, hallelujah, ang iniisip namin yung subject. Di ba? Okay, ang idodrawing ko ngayon ay bundok. Ano ang babagay sa bundok? Yung bundok, di ba, ganyan, bundok. Ano ang babagay sa bundok? May araw sa gitna. Di ba? May mga ibon. Ano ba? Merong mga puno sa baba, di ba? Pero ang gusto mo i-drawing ay yung bundok. Pero nag-iisip ka ng mga bagay na tutugma or aangkop babagay doon sa bundok. Di ba? Nung ginawa tayo ng Panginoon, nasa isip niya na nagagawin niya tayo eh. Pero ano yung inuna niya? Inuna niya yung lupa, inuna niya yung langit, inuna niya yung mga hayop. Imagine na mga kapatid tayo yung ginawang pinauna tayo, no? Wala pang lupa, no? Pagkalabag sa'yo, lulutang ka lang eh. Di ba? Kung tayo yung inuna ng Panginoon, o di kaya inuna tayo ng Panginoon bago yung mga hayop. Pag tayo ng Panginoon dito, ginawa tayo, di ba? Ginawa si Adan. Tapos nung sa kanya, nagutom siya, wala pang ginagawa si Lord ng mga hayop. E di namatay siya, nagutom siya. Di ba? Pero ang ginawa ng Panginoon, inuna niya yung mga alam niyang babagay, alam niyang kailangan. Kasi ang nasa isip niya, ito, yung tao. Diba? Tapos nung nagawa niya na lahat, anong sinabi niya kanina? Genesis 1:31, sabi niya, it was very good. Okay. Yung aking nagawa. Satisfied ako sa aking nagawa. Diba? Hallelujah. Nung nakita ka ng Panginoon, ang sabi niya, very good. Ganda. Ayos. Hallelujah. May naapagsabi na ba sa atin yan, mga kapatid? Na tayo ay maganda at tayo ay pogi. Kung wala pa ako na magsasabi sa inyo, na kayo po ay maganda. Kayo ay huwag kayong ma-insecure. Hallelujah. Yung dinidesign ng social media sa atin, kailangan natin ng pampaputi. Kaya nauso yung alin? Mga pampaputi. Ano yung tawag doon? Glutathione, di ba? Nauso yan, mga kapatid. Kasi meron desire yung tao na alin? Na magmukha pang mas maganda. Perfect ka na eh. Ina-alter niyang glutathione yung pagkakagawa sa iyo eh. Tayo mga Pinoy, ayaw natin. Sino may gusto niyo ba, mga kapatid, pumuti? Hindi, gusto niyo yan eh. Ayaw niyo lang sabihin eh, kapatid. At tayo mga kapatid, madami sa mga Pilipino, gusto pumuti, kaya nauuso sa atin yung glutathione. Pero tignan natin sa ibang bansa. Hallelujah. Especially when it comes to the US, sa West. Ang gusto nila, pupunta sila sa beach para magpaitim. Magpatan. Bakit? Kasi gusto nila yung kulay natin eh. Sawa na sila sa kulay nila eh. Di ba? Tapos tayo baliktad, gusto naman natin yung kulay nila. Pero merong mga tao naghahangad ng kulay nila. Bakit hindi natin mahalin sa atin? Di ba? Hallelujah. We are created perfectly. Perfect ka na, mga kapatid. Wala ka nang pagkukulang eh. Wala na eh. Okay na eh. Hallelujah. Balikan natin si Sister Kesh. Sister Kesh, tapos ka na ba? Tapos ka na? Okay na ba yan? Satisfied ka na? Sige, tayo ka dito. Ha? Sige, pakita mo yung painting mo. Okay lang yan. Painting yan. Dito ka, tayo ka dito. Yan, okay. Explain mo nga yung parang explain mo, ano to? Sino po ito? Si Mama nung kabataan. Okay. Tapos ano yan? Tingnan natin.
ang ganda niya. Okay, maganda. Tapos medyo hindi pantay yung mata, pero dahil gawa ko siya, maganda siya. Okay. Gawa mo siya, kaya maganda. Proud ka dyan. Okay, proud siya. Yung kapag may ginagawa tayo mga kapatid, especially kayo katulad, sige, tayo ka muna dito. Pag may ginagawa tayong ganito, proud tayo. Kahit sabihin na iba, sabihin ko, pangit yan. Paglalaban mo. Paglalaban mo kasi maganda sa'yo yan di ba? Mahal mo yan Kasi ikaw gumawa dyan di ba? Ngayon, pag kinuha ko to, di ba? Ito, hindi. Ang ganda, ang ganda. Agree ba kayo mga kapatid? Maganda yung... Yeah, maganda. Okay. Pwede na papasa ng artist si Sister Kesha. Di ba? Di ba? Proud tayo. Pero bakit, di ba? Pag ginawa ko kinuha ko to kay Sister Kesha, tapos, ginawa ko to. Ay, naramdaman mo, Sister Kesha? Masakit? Masakit, di ba? Di ba? Gawa niya yan di ba? Ginawa ko to, di ba? Yung, ayan. Tapos, ginanyan ko, tapos tinapak-tapakan ko. Okay? Masakit, di ba? Sakit. Sige, makaupo ka na. Hallelujah. Praise God. Okay. Yung masterpiece ni Sister Kesh, pinunit ko, sinira ko, tinapak-tapakan ko. Ngayon, Sister Kesh, gusto mo pa rin ba to? Anong gagawin mo dito? Wala na to Tapon na natin. Tapon na natin. Paano mo bubuin to? Paano mo bubuin to? Kahit bigyan kita ng only na glue, di mo madidikit to na parang katulad ng itsura nung kanina, di ba? Hallelujah. Tayo to mga kapatid di ba? Nung ginawa tayo ng Panginoon, maganda tayo sa mata ng Panginoon. Amen. Nung ginawa tayo ng Panginoon, perfect tayo. Hallelujah. Ginawa tayo ng Panginoon, wala tayong kulang. Yes, ang tingin ng iba sa atin, wala, pangit yan Pero sa mata ng Panginoon, maganda tayo. Perfect Di ba? Right. Mahal tayo proud yung Panginoon sa atin. Katulad ng sinabi ni Sister Kesha, proud siya sa gawa niya. Bakit siya gumawa nito Confident siya. Proud siya. Maganda para sa kanya. Kinuha tayo ng mundo, mga kapatid. Hallelujah. Pinunit-punit tayo. Tapakan tayo ng mundo. Hallelujah. Praise God. Oh, hallelujah, Jesus. Pero ano sabi ng mundo sa atin? Wala na. Basura na yan Useless na yan Ano pa gagawin natin dyan? Di ba? Pero sabi ng Panginoon, akin na yan. Akin na yung papel na yan. Akin na tong para sa'yo, basura. Akin na to. Bakit? Gawa ko to Mahal ko to. Kahit punit-punit na yan, ibalik sa atin binalik tayo ng mundo sa Panginoon. Punit-punit na tayo. Diba? Tinapak-tapakan na tayo. Pero sabi ng Panginoon, masterpiece ko to Akin to Ako gumawa nito Mahal ko to Kahit ano pang gawin sa akin, sa anak ko, na pinunit-punit ng mundo, ilang heartbreaks pa ang ibigay mo sa kanya. Ilang problema pa. Kahit lasog-lasog na bumalik sa akin yan. Mahal ko yan Ako bahala dyan. I will keep that. Oh, John 3:16 na sabi ng Panginoon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Sobrang mahal ka ng Panginoon. Siya na yung bumaba para iligtas ka. Hallelujah, hallelujah. Sabi ng mundo, pangit ka. Sabi ng mundo, sira-sira ka. Sabi ng mundo, useless ka na. Pero sa Panginoon, ikaw ay beautiful dahil ikaw yung obra maestra ng Panginoon. Ikaw yung masterpiece ng Panginoon. Hallelujah. Kahit ganto-gantuhin ka ng Panginoon, sabi niya, golden ratio Ginawa niya na perfect Yes, tayo hindi natin mababalik to na glue. Hindi na ganun itsura Pero sa Panginoon, pag binalik tayo ng kaaway sa Panginoon, pag bumalik tayo sa Panginoon, hallelujah, kahit na tayong buuin katulad nung itsura natin bago tayo mawala. Hallelujah. Pinatunayan ng Diyos, Romans 5:8, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Namatay si Jesus para sa atin bago pa natin siya mailala. Nung ginawa niya tayo, alam niya na pupunitin na tayo ng mundo Alam niya, sisirain tayo, tatapak-tapakan tayo ng mundo, ng mga tao sa paligid natin. Pero sabi niya, sige, enjoyin mo. Kaya, inayahan tayo ng Panginoon Kasi alam niya na babalik din naman tayo. One day, babalik din tayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, I feel the presence of God. Hallelujah. 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 Walang ibang kaya magmahal sa atin. Hallelujah. Kaya ano naman tayo natutong magmahal Bakit? Sabi ng 1 John 4:19, tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Amen.
Hallelujah. Oh, the Lord Jesus loves you so much. Mahal na mahal ka ng Panginoon eh. Talagang bumaba siya. Iniwan niya yung kingdom niya. Di ba sabi natin kanina, mga kapatid, hallelujah, sa royal family, hindi basta-basta lalayo sa kanyang palasyo. Di ba? Paano pa yung hari? Hindi niya pwede iwan yung palasyo niya, pero ang ginawa ng Panginoon, iniwan niya yung palasyo niya. Iniwan niya yung kaharian niya. Iwan ko muna to. Bakit? Kasi gusto ko yung papel na sinira-sira. Kasi gusto ko yung masterpiece ko balikan na dinurog-durog. Gusto ko yung tinapak-tapakan. Gusto ko siya maibalik sa aking kaharian. Yan ang sinabi ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. And as we go to a new year, mga kapatid, hallelujah. Alam ko siguro itong mensahe na to, ilang beses nyo na narinig, mga kapatid. Baka hindi na bago ito sa ilan sa atin. Hallelujah. Pero as we go to a new year, sa panibagong taon, 2025, hallelujah, isipin natin na hindi natin kailangan ng kahit sino. Hindi natin kailangan ng validation ng kahit sino. Hindi natin kailangan, hallelujah, ng mundo. Bago ka pa ginawa, kumpleto ka na. Bago ka pa ilikha ng Panginoon, kumpleto ka na eh. Wala nang pagkukulang eh. Di ba? As we go to a new year, as we prepare sa panibagong taon na binigay sa atin at tinihanda sa atin ng Panginoon, isipin natin yung kanyang kabutihan. Hallelujah. Mahal tayo ng Panginoon eh. Kayang gawin ng Panginoon lahat. Yung sa tingin mo na imposible, kayang-kaya ni Lord yan. Again, ikaw, kapatid, ay ginawa sa imahe ng Diyos na gumawa sa mundo. Ikaw ay ginawa sa imahe, ikaw ay inayon sa imahe ng Diyos na naglikha ng mga bundok, naglikha ng kalangitan, naglikha ng araw. Ikaw ay galing. Hallelujah. Ikaw ay anak ng Diyos na gumawa nun. Amen, mga kapatid. And I invite you all to stand. Tayo po ay tatayo, mga kapatid. Hallelujah. At once again, bigyan natin papuri at pagsamba ang ating Panginoon. Hallelujah.